Eto na, dumating na yung bagong Yamaha NMAX 155 version 3 dito sa Iriga City. Ito yung standard version, ibig sabihin wala itong turbo. At masasabi kong napakaganda ng kanyang forma, mas maangas, mas modern, at mas aggressive ito kumpara dun sa version 2. At sa video na ito pag-uusapan natin kung ano na nga bang binago sa motor na to, kung sulit nga ba itong bilhin at kung magkano ang kanyang presyo. Nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S Shop, Iriga City Branch. At ayan, nasa harapan natin ngayon ng napaka-poging bagong Yamaha NMAX 155 color glossy black. Version 3 na po ito. Ito yung pinaka-inaabangan natin at finally nandito na siya. At talagang mas gumanda nga talaga yung kanyang forma. Yung headlight nito naka-LED projector light na kaya mas maliwanag ang bato nito. So mas kita natin ang kalsada lalong-lalo na sa gabi. May mga nagsasabi pa nga na kahit hindi na ito lagyan ng mini driving light, sapat na ang kanyang stock na ilaw para makita natin ang maliwanag ang daan kahit na madilim. Hindi lang natin mabubuksan yung kanyang LED projector light dahil wala pa itong gasolina. Bali makikita lang natin ngayon ang kanyang DRL o daytime running light. Ayan, diba? Napakaliwanag din at mas maangas na talaga siyang tingnan. Yung kanyang mga turn signal lights nandito na rin sa taas katabi ng kanyang DRL. Yung dati kasi nandito sa baba. At ayan, maliwanag na rin ito dahil ito ay naka-LED na. Lahat ng mga ilaw nito naka-LED na. Hindi kagaya doon sa mga naunang version na mga naka-bulb type pa ang mga signal lights. And of course, meron pa rin itong built-in hazard lights na magagamit natin in case of emergency, lalo na kapag nakahinto tayo sa mga alanganing kalsada. At ayun, diba, dito pa lang sa harapang bahagi ng motor na to talaga namang napakaganda. Yung kanyang windshield, iba na rin ang kanyang forma, mas pinataasan ito. Ayun, smoke black ito at ayun, diba, bagay na bagay din ito. And kapag tiningnan natin siya sa side view, may mga nagsasabi parang medyo pumango daw yung kanyang design. Parang putol daw dito sa harapan. Pero bagay din naman sa kanyang forma, parang robot nga yung kanyang design dito sa harapan eh. Then, meron siya ditong emblem ng Yamaha. Then maganda rin yung kanyang kulay dahil color glossy black. Ang maganda sa ganito, hindi siya sensitive, hindi siya makikita agad ng gasgas kung sakaling magasgasan. At kahit anong suotin mo, ibabagay kapag ganitong color black ang motor mo. Then dito naman sa kanyang taillight, ayan, diba, mas maporma na rin yung kanyang taillight, mas modern na rin yung kanyang design, parang pagguhit lang yung kanyang design. Pero maliwanag ito dahil naka-LED na rin, kaya kitang-kita rin tayo sa kalsada. Then yung kanyang mga turn signal lights ay maliwanag din dahil LED na din. At kahit dito sa likurang bahagi nito talagang napakaganda. Nandito sa gilid meron siya ditong emblem na NMAX. Color silver naman ito kanyang emblem dito na NMAX. Pagdating naman sa kanyang upuan, medyo mas malalim na yung kanyang kurba. So mas komportable itong upuan kumpara dun sa version 2. Mas may support na ito sa likod kaya hindi siya nakakangawit. Lalong-lalo kapag maglo-long ride ka. Pagdating naman sa seat height ito, medyo mas tumaas lang ng 5mm. 770mm na yung dati ay 765mm. Then yung kanyang ground clearance, ganun pa rin naman 125mm. Sapat na rin naman para hindi siya tumukod kahit na mapadaan tayo sa mga matataas na humps. Then maganda nga dito sa NMAX na ito, talagang maxi scooter ang feeling mo dahil malaki siya, no, mas intimidating siyang tingnan para sa mga maliliit na scooter. Then komportable ka rin sa mahabang biyahe dahil may extend mo yung paa mo. Yung extended footrest niya, same lang din naman doon sa version 2, yung lapad at yung laki. And halos pareho lang din yung comfort. Dito sa gilid, iba na rin yung kanyang disenyo. Ayun, diba, mas pinaganda na nga siya dito kapag tinignan natin siya. Meron siyang dalawang tornilyo dito. Kung modern na tingnan yung version 2 at maganda ng tingnan, mas gumanda itong version 3. Pero syempre depende pa rin yan sa tumitingin, depende sa taste mo. Anyway, pagdating dito naman sa kanyang meter panel, naka fully digital display at medyo na iba na rin yung kanyang design. Hindi pa ito naka TFT display dahil yung turbo version lang ang merong TFT display. At ayan, madali lang naman maintindihan ng kanyang mga indicator. Then yung kanyang mga safety features, ganun pa rin naman, meron itong dual channel ABS or harap at likod ay meron ng anti-lock braking system at pareho na naka disc brake. So malakas ang kanyang stopping power at kahit mapiga mo ito ng biglaan, smooth pa rin na magiging tigil nito dahil sa kanyang safety features na anti-lock braking system. Bukod pa doon, meron pa rin itong TCS or traction control system. And pagdating naman sa sukat ng mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110/70/13. Sa likod naman ay 130/70/13. Pareho pa rin ang sukat ng gulong nito doon sa version 2. Pagdating sa kanyang suspension, naka-telescopic fork ito dito sa harapan. Sa likod ay naka-dual shock at meron na itong subtop
subtank. KYB yung brand ng kanyang subtank. So maganda na rin yung kanyang stock na subtank. At kapag ganito meron subtank, mas maganda ang play ng kanyang suspension, mas durable. So mas komportable tayo kahit mapadaan tayo sa mga lubak-lubak na daan. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155.9cc, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, powered by Bluecore technology. Meron pa rin itong VVA o variable valve actuation at ito ay fuel injected. Ang compression ratio nito ay 11.6:1. Ang maximum power ay 11.3 kilowatts at 8,000 RPM with a maximum torque of 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. So pagdating sa makina nito, wala namang binago. Same pa rin sila ng makina ng version 2. So magandang balita din yan dahil hindi ka mahihirapan pagdating sa pyesa dahil maraming available na pyesa ang version 2 sa panggilid. Then yung kanyang tangke nandito pa rin sa harapan. Ang fuel capacity nito ay 7.1 liters pa rin naman. Sa fuel consumption, syempre ganun pa rin naman. Same lang din, nasa 35 to 40 km per liter depende sa riding habit mo. Then pagdating naman sa timbang, medyo mas mabigat ito ng 4 na kilo dahil 135 kilos ito. Yung version 2 ay 131 kilos. Then of course ito ay nakakiles. Nandito sa gilid meron siya ditong bulsa. Meron kang paglalagyan. Then meron siyang cover at kasya naman ang isang cellphone. Safe na safe din dahil meron siyang takip. Pero parang medyo bumabaw yung kanyang bulsa kumpara doon sa version 2, mas malalim yung bulsa nun. Then yung kanyang bulsa dito sa kabila, meron pa rin siyang built-in charging port. So pwede ka na mag-charge ng phone mo dito. Then ito, hindi mo na kailangan maglagay ng adapter dahil naka-ready na. Type-C na yung kanyang charging port. Then yung kanyang U-Box naman, 23.3 liters pa rin ang kanyang capacity. At kasya na rin dito ang half-face helmet o yung mga small full-face helmet. Anyway, pagdating naman sa mga switches nito, nandito yung kanyang high beam and low beam switch, turn signal light switch at ang kanyang busina. Then yung kanyang menu ay nandito na sa harapan. Then yung kanyang start and stop system switch, hazard light switch at ang kanyang electric push start. At ayun na ba, mas gumanda na rin tingnan dito sa kanyang handlebar, mas modern na rin itong tingnan. At bagay na bagay din sa forma ng kanyang meter panel. And meron siyang mataas na windshield. So mas maxi scooter siyang tingnan. Anyway, ang height ko nga pala ay 5'9" at kahit mga 5 flat, kayang-kaya naman i-drive ang motor na to dahil mababa lang naman ang seat height niya. At perfect na perfect dito sa mga beginner rider dahil fully automatic lang naman ito. Pagdating naman sa presyo nito, ang kanyang SRP ay 155,900 pesos. And available na ito dito sa Yamaha 3S Shop, Iriga City. Kakarating lang nito kahapon, March 4, 2025. Kaya para sa mga naghahanap ng Yamaha NMAX version 3 standard version, ayan, available na ito dito sa Yamaha 3S Shop. Pumunta na kayo dito. Pwede kayong magpa-reserve at magpa-pre-order kapag naunahan kayo. At masasabi kong napakaganda ng forma ng motor na to, napaka-futuristic, maganda yung kanyang design. Wala kang pagsisisihan, siguradong pagtitinginan ka dahil napaka-pogi ng motor na to, napaka-head turner. May mga nagsasabi na mas pogi pa rin yung design ng version 2. Para sa akin naman, pareho naman silang maganda parehong astig yung kanyang design Pero itong version 3 kasi syempre, mas maganda na yung kanyang mga features na naka-projector light na, mas maangas na tingnan yung kanyang headlight at mas latest syempre. At konti lang naman yung price na nadagdag kumpara dun sa version 2. Pero kung nakabili ka na ng version 2 at kakabili mo lang, wala namang problema yan dahil maganda naman talagang NMAX version 2. Kahit yung version 1 nga magpahanggang sa ngayon talagang napakaganda pa rin at hindi pa rin nakakasawang tingnan. Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa bagong Yamaha NMAX 155 version 3 color glossy black? I-comment mo naman ang iyong opinion dito sa ating comment section at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.